Ayan mga kamaster, dito tayo magre-repair ng refrigerator, Sharp inverter, Sharp GTEC inverter. So ang problema ng ating customer is hindi daw lumalamig sa baba. So i-check natin kung saan ba yung problema. Ayan. So buksan lang natin. Ayan mga master, binuksan ko na. So kung makikita natin is naghihilo yung evaporator, yung compartment niya dito. So ito hindi na to nagpa-function, hindi na umiikot. Tapos yung baba raw hindi na lumalamig. So binuksan na rin natin sa baba. So ito yung baba niya. Ayan yung parts niya. So wala naman tayo dito problema. Din yung para sa baba, para lumamig, nandito. Yan yung tatlong butas. Yan, para dito mag-ano na ang lamig. Din ito yung tinatawag na defrost heater. Ayan, i-check natin yung parts mamaya kung may problema sa sensor. So isa rin yung dahilan na hindi magsisense yung sensor pag magyayelo dito. Tapos pag nagyayelo, ibig sabihin ito hindi gumagana yung fan. Nabarado yung compartment niya kasi yung yelo sobrang kapal na hanggang na hindi na umikot yung fan blower niya. So i-check natin to mamaya pagkatapos natin to linisan yung yelo. Pag gumana yung fan, tas yung sensor pagod, so automatic nagyelo lang yung evaporator sa sobrang siguro ilang taon na or ilang month hindi nila na defrost. So isa-isahin natin to pag-check mamaya para malaman natin kung anong problema, bakit bumubuo yung yelo dito sa compartment. Ayan, nandito yung thermostat nya, control. So mamaya titingnan natin kung ano yung problema. Ating customer tumawag sa ating Facebook. Ayan si sir. So pag ganito yung sitwasyon, para mabilis kayo, gamitan nyo ng blower sa buhok or gumamit ka ng electric fan para mas mabilis natin matuyo yung yung yelo. Ayan, ganyanin mo lang to. Ayan, pwede rin magpakulo ka ng tubig, buhusan mo lang to. Ayan. So ngayon, ito yung gagamitin natin. Ayan, gusto nyo para mailigaw. At ang mga pwede kung paano problema natin, hindi natin yung problema natin. Pag ito lang yung problema, pero isa dito, balik natin yung makal. Ayan, so bukan natin ito. Yan daw nila, tapos dito isa. Nagawa natin ito, bukan natin ito sa loob. Ayan mga master, tapos na natin nakuha yung yelo dito. Doon naman tayo sa loob. So pagbukas dito may mga ayan kamayin mo lang dito o gumamit ka ng flat screw. Ayan, tapos ipababa mo itong mga lock na to. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Sige, push ko lang. Mga master, buksan na natin. Ganyan lang siya. Ayan, para makita niyo yung loob. Yan mga master, sobrang kapal. Yan. Habang nagantay tayo, pina-snack na tayo sa ating customer. Ayan. Ayan yung customer natin, yung pinabirada. Butang natin sa baso ng ilaong, di ba? Sige. Ayan. Ilagay daw niya sa baso. Oha, ayan. Ayan yung customer natin. Ayan. Ayan. Lagyan natin ang init para mabilis. Kasi aabutan tayo nito ng
Alas 10 ng gabi. Ayan. 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 Tagay, tagay. Tagay. Oops. Ayan. Ayan mga master, malinis na, wala nang yelo. Next natin gagawin, i-check na natin yung mga parts. Fan blower, sensor. Sa sensor dapat may makuha tayo na 1.5 to 2 key ohms. Din dito naman sa defrost heater, may makuha tayo na 100 to 300 ohms. Dito yung blower, oh. Ayan, oh, sumasayad na, oh. Baka napiktuhan to kasi matagal na pala to. Hindi na lumamig sa baba, tuloy-tuloy pa rin yung paandar ng ating customer hanggang na bumigay siguro yung ating fan blower. So i-check na natin. Sir, mahirap tayo mag-video kasi kamay lang yung gamit natin. So ito yung sa defrost heater, itong white at ka sa blue. Then ito yung black at kasano sa fuse ata to. Itong kulay dilaw, ito yung sensor doon dito banda sa likod. So i-check natin. Naka-ohms tayo. Ayan, naka-ohms tayo. I-check natin. Kailangan i-check natin lahat yan kasi pag hindi mo yan chinik lahat, masasayang din yung pagod mo pag hindi mo chinik lahat kung ano ba yung problema sa kanilang apat. So ayan. Ayan yung defrost heater. 5 million key ohms. Ayan. Din dito tayo sa ayan. Dito tayo sa defrost heater sensor. Ayan. So ayan. May nakuha tayo na 41. Parang abnormal na to. Yan, check natin. Yan. So, ayan mga master, ito yung sensor kulay dilaw. So may nakuha tayo na 1.77 ohms, key ohms. So good lang yung sensor natin. Next, ito naman. So ayan mga kamaster, nag-buffer yung ano natin. Ito yung fuse nya, yung kulay itim at kasa black. Then ito pala yung defrost heater. Check natin, naka-ohms tayo. Ayan. Ayan mga master, ito yung defrost heater, white at kasa gray or gray ba ito or blue. Ayan o, 377.4 ohms. So good long lahat yung ano natin, maliban dito sa fan blower. Isasaksak natin to ngayon. Pag hindi umikot,
sira ito. Kasi sa sobrang tagal, nagkapal yung yelo habang umaandar, sumasayad hanggang na nasunog to siguro. So, balik ko na. Yan mga kamaster, matapos natin paandar, so pinaandar na natin. So ayan so yung fan blower hindi talaga umandar, so sira yung fan blower talaga. Pagpatuloy na ipaandar yung ito, baka masira rin yung board. So hindi muna natin to ipaandar, sabihin natin sa customer. Mag-update lang tayo pag naka-order na tayo nito. Ayan mga kamaster, dito lang muna, mag-update lang ako. Ayan mga kamaster, naka-order na tayo sa Shopee. So ayan, ipalit na natin. Din sa pagtanggal, so ganyan lang. May lakyan sa likod. Ayan. Isa, dalawa, tatlo. Kabilaan, sa baba. Ayan. Ganun lang magtanggal. Dito sa taas. And so, napasok na natin. So, itry na natin to. Ayan mga kamaster, okay na. Gumanan na. Ayan. Magagamit na ito ng ating customer. So hanggang dito lang yung video mga kamaster. Sana may natutunan kayo kung paano i-check at i-repair. Peace out mga kamaster. God bless.